Nang makarating kami sa dining room ni Marcelino, ay agad kong tinanggal ang aking kamay sa pagkakahawak nito, sapagkat labis talaga akong naiinis sa kanya. "Margarita, bakit tila hindi maipinta ang iyong muka? Galit ka ba sa akin?" Tanong ni Marcelino nang makaupo kaming dalawa. Sino bang hindi mapipikon sa sinabi mo kanina? Naiinis talaga ako sa'yo, mahal. Ani ko naman habang nakabusangot ang aking mukha, at iyon din ang unang araw na nagalit ako sa kanya. "Ang cute naman magalit ng mahal ko. Margarita, huwag mong bigyan ng kahulugan ng sinabi ko sa iyo kanina. At saka hindi naman kita sinabihang baliw. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganoong bagay. Kumain na nga lang tayo, mahal." Anya muli sa akin na agad namang ikinabago ng aking mood, sapagkat tinawag muli ako nitong mahal. Mabilis lang kasing lumambot ang puso ko sa aking nobyo. Habang kumakain kaming dalawa, ay napansin ko na puro karni ang inihain nito sa mesa. Kakaiba rin ang halimuyak at aroma nito na nanggagaling sa usok ng ulam. Ang sarap naman ang pagkakaluto mo nito, mahal. Ano ba ang secret recipe mo, mahal ko? Saka, anong klaseng karne ba ito? Para kasing hindi ito karne ng baboy at baka. Napakalinamnam at saka ang lambot nito sa loob ng aking bibig. Sambit ko naman kay Marcelino habang nilalasap ko ang sarap at linamnam ng ulam. Subalit ngumiti lang si Marcelino at wala itong naging tugon sa aking mga katanungan. Matapos akong tapunan ng malapad ng ngiti, ay nagwika lamang ito na karne ito ng imported na baka na galing pa sa ibang bansa. Kaya't hindi na ako nagtanong pa sa kanya, sapagkat sarap na sarap talaga ako sa aking kinakain. Matapos naming kumain ni Marcelino, ay kumuha ito ng isang buti ng champagne at niyaya akong uminom sa ibabaw ng yate, dahil masarap daw uminom habang dinadama ang sikat ng araw at preskong hangin na nanggagaling sa malawak na karagatan. Nang makarating kami sa ibabaw ng yate, ay dumiretso kami sa Hellsman, dahil papalitan muna ito ni Marcelino sa pagpapatakbo ng yate, at doon na rin kaming dalawa iinom ng champagne, dahil meron naman doon na maliit na mesa at upuan. "Alejandro, ako na munang bahala dito. Kumain ka muna at magpahinga saglit sa loob ng yate." Sambit ni Marcelino nang makalapit kami kay Alejandro. Tumango lang ito bilang tugon at marahang naglakad patungo sa hagdan pababa sa loob ng yate. Malaking tao din si Alejandro, kagaya ni Marcelino, na may makisig at matipunong katawan. At bukod sa lahat ay gwapito rin ito at may laing Kastila ang mukha. Habang nasa manubela ng yate si Marcelino at minamalipula ito, ay nanatili pa rin itong tahimik at pasulyap-sulyap sa akin. Kaya tinanong ko ito tungkol sa mga magulang nito. Subalit tulad ng aking hinala, ay wala akong nakuhang sagot, dahil ako lang daw ang kumilatis sa katauhan ng mga magulang nito na labis kong ipinagtataka. Tingin ko tuloy sa aking sarili na hindi ako bahagi ng kanyang buhay, at binabaliwala lang ako nito. Dahil ayaw naman akong kausapin ni Marcelino, ay itinuon ko na lang ang aking sarili na pagmasdan ng malaasul na karagatan habang may ilang ibon na lumilipad sa himpapawid. Marahan ko namang iniinom ang champagne na isinali nito sa aking babasaging kupeta. Kahit na naiinis ako sa ugali ng aking nobyo, ay hindi ko pa rin maiwasang pagmasdan ang maamo nitong mukha. Hindi ko may tatanggi sa aking puso't isipan na labis kong minamahal si Marcelino. Lumipas ang ilang saglit, ay nagpaalam ako kay Marcelino na tutungo sa aking silid dahil nakakaramdam ako ng kaunting pagkahilo. Hindi ko alam kung tinamaan ba ako ng iniinom kong champagne o sadyang nalulula lang ako sa malawak na karagatan. Mahal, tutungo muna ako saglit sa aking silid dahil nakakaramdam ako ng pagkahilo at saka nais ko ring maidlip. Magiliw kong sabi kay Marcelino. Sige mahal,
magpahinga ka muna at huwag mo pala ikakandado ang pintuan. Pakiusap naman ito sa akin. Bago ako tuluyang pumunta sa aking silid sa loob ng yate, ay hinandugan ko muna ito ng mariinhalik sa labi at inalaya ng isang matamis na ngiti. Habang naglalakad ako pababa ng hagdan, ay bigla kong natanaw si Alejandro na nakaupo sa magarang sopa na halatang katatapos lang nito kumain. Nang bahagya akong makalapit sa kanyang kinasasadlakan, ay napatingin ito sa akin at manipis na ngumiti. Ginantihan ko rin ito ng ngiti at marahan na yumuko bilang tanda ng paggalang. Nahihiwagaan talaga ako sa kanilang pagkatao dahil katulad ni Marcelino ay tahimik din ito at hindi ko pa narinig ang boses nito simula nang ipakilala ito sa akin ni Marcelino. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa marating ko na ang harapan ng aking silid na parang isang malaking cabin. Bago ako tuluyang pumasok sa loob, ay nag-sign of the cross muna ako at muling huminga ng malalim dahil alam ko na muling magpapakita sa akin ang kaluluwa na nagmamay-ari ng itim na trahe ni Buddha. Inilibot ko muna ang aking paningin sa buong sulok ng silid bago ako nahiga sa malambot na kama. Tinalasan ko rin ang aking pandinig at pandama na baka bigla na lang lumitaw sa akin ang kaluluwa ng babae. Hindi ko rin muna hinalugog ang laman ng nasabing cabinet kahit nasa akin na ang susi nito, sapagkat natatakot ako na mahuli ni Marcelino, lalo na't hindi ko ikinandado ang pinto. Ayon na rin sa sinabi sa akin ng aking nobyo. Habang nakahiga ako sa kama ay nakakaramdam ako ng kaba at hindi pa rin maiwasan na magsitayuan ang aking mga balahibo. Subalit habang nakikiramdam ako sa buong sulok ng silid ay dama ko na ang pagbigat ng aking mga talukap hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Sa muling pagmulat ng aking mga mata ay bumungad agad sa aking harapan si Marcelino na halatang katatapos lang nitong maligo at natatakpan ng puting tuwalya ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Magandang gabi sa iyo, mahal. Mukhang napasarap ang tulog mo dahil ginabi ka na ng gising. Nahihilo ka pa rin ba, mahal? Malambing na sabi nito sa akin. Natuwa naman ako sa kanyang sinabi sapagkat malambing na naman ito sa akin at tinawag ulit ako nitong mahal. Magandang gabi din sa iyo, mahal. Pasensya ka na kung tinulugan kita at hindi kita nabigyan ng oras kanina, ha? Nahihilo talaga ako at saka nalulula kanina eh. Magiliw na tugon ko sa kanya. Nagulat na lang ako nang biglang lumapit sa akin si Marcelino at siniil ako ng madidiin na halik sa labi patungo sa aking leeg habang nakabigkis ang matipunong braso nito sa aking manipis na katawan. Labis akong nagagalak sa ginagawa nito sa akin, lalo na't bagong paligo ito at amoy na amoy ko ang aroma ng sabon na ginamit nito sa kanyang katawan. Hindi ko talaga maunawaan ang ugali ni Marcelino dahil para itong salat sa lamig at salat sa init dahil pabago-bago ang mood nito. Minsan malambing at minsan naman tahimik na parang walang pakialam sa akin. Nararamdaman ko rin noon na parang hindi umuusad ang sinasakyan naming yate. Kaya't naisipan kong tanungin si Marcelino tungkol sa bagay na yon. At sinabi naman ito sa akin na saglit muna nilang pinatay ang makina ng yate. Mahal, nagugutom na ako. Nakapagluto ka na ba ng ating hapunan? Tanong ko kay Marcelino habang malagkit ako nitong pinagmamasdan at pinupog ng halik ang magkabila kong pisngi. Oo naman, mahal, nakapagluto na ako ng hapunan habang mahimbing kang natutulog kanina. Pero bago tayo tumungo sa dining room ay kakainin muna kita dito sa loob ng silid. Pilyong sabi sa akin ni Marcelino na labis ikinamula ng aking mukha. Akala ko noon ay seryoso ito sa kanyang sinasabi dahil unti-unti nang gumagapang ang kanyang mga kamay sa aking balakang at napapikit na nga ako ng aking mga mata.
Subalit nadismaya na lang ako nang itigil nito ang kanyang ginagawa at muli akong hinagkan ng magalang na halik sa noo. Kahit na nadismaya ako sa ginawa nito, ay hindi ko nagawang magalit sa kanya sapagkat napakalambing nito sa akin. Handa na rin kasi ako noon na ialay sa kanya ang aking dignidad na matagal ko nang kinaiingatan. At dahil nabitin ako sa ginawa nito sa akin, ay tinusok-tusok ko ng aking hintuturo ang tagiliran ni Marcelino para kilitiin. At nagawa ko pang kagatin ito sa braso sa labis na panggigigil ko sa kanya. Hindi naman ito nagalit sa akin nang kagatin ko ng malakas ang kanyang matipunong braso. Bagkus ngumiti pa ito at banayad na hinaplos ang mahaba kong buhok at muli akong hinalikan sa labi. Abot langit ang namumutawi noon sa aking sarili dahil sa pagkikitungo sa akin ng pinakamamahal kong lalaki. At napaisip pa ako noon na sana'y palaging ganoon ang mood ni Marcelino sa akin. Binuhat ako nito at kalong-kalong na dinala sa dining room kung saan nakahanda na ang aming hapunan. Habang nakakalong ako sa dalawa nitong bisig, ay pinipisil ko ang matangos nitong ilong. Hanggang sa natigilan na lang ako dahil naroon pala si Alejandro sa mesa at hinihintay kami ni Marcelino para kumain. Marcelino, mahal, ibaba mo muna ako. Nakakahiya naman kay Alejandro. Ani ko sa aking nobyo dahil nakaramdam ako ng hiya sa ginagawa nito sa akin. Nang maibaba ako ni Marcelino at lumapat ang aking mga paa sa sahig, ay saglit kong itinikom ang aking bibig at marahan na umupo sa hapagkainan. Alejandro, pasensya ka na ha. Ito kasing si Marcelino parang bata. Anya ko naman sa makisig na butler ng aking nobyo at napabulalas na lang ako nang magwika ito. At iyon din ang unang salita niya na aking narinig. Ate Margarita, huwag po kayong humingi ng paumanin sa akin. Isip bata talaga itong si Marcelino. Sambit sa akin ni Alejandro na labis kong ikinagulat sapagkat napakakaswal lang nitong magsalita sa harapan ng kanyang amo. Matapos iyon sabihin ni Alejandro ay humalakhak na malakas si Marcelino habang tinatapik ang malapad na balikat ni Alejandro. Marcelino, mahal, bakit ka tumatawa? At saka ano ba ang nakakatawa sa sinabi ko kay Alejandro? Usisang tanong ko sa aking nobyo hanggang sa napabulalas na lang ako nang sabihin ni Marcelino na bunso niyang kapatid si Alejandro. Subalit kapatid niya lang ito sa ama dahil magkaiba ang kanilang ina. Sa madaling sabi ay stepbrother ni Marcelino si Alejandro. Dahil sa aking nalaman ay malakas kong hinampas ng aking mga palad si Marcelino dahil nagawa pa nitong ilihim sa akin na bunso pala niyang kapatid si Alejandro. Ate Margarita, huwag ka nang mahiya sa akin. Hanggat kaya mong ngumiti ay ngumiti ka. Sulitin mo ang ilang nalalabing araw na maging masaya ka. Malay mo, hindi mo na yon magagawa sa mga susunod pang mga araw. Sambit sa akin ni Alejandro at ngumisi ito ng nakakatakot. Dahil sa sinabi ni Alejandro sa akin ay biglang nagbago ang sili ng ngiting gumuguhit sa labi ni Marcelino. Ang kaninang masayang ngiti ay napalitan ng mapaklang ngiti at matalim na tinitigan ng kanyang kapatid na may ibig ipahiwatig. Matapos nitong pagmasdan ng masama ang kanyang kapatid, ay ibinaling nito ang tingin sa akin bago tuluyang nagwika. Hayaan mo na lang ang sinabi sa iyo ni Alejandro, mahal. Binibiro ka lang ng aking kapatid. Maiksing tugon naman sa akin ni Marcelino na halatang kabado ito sa sinabi ng kanyang kapatid. Kahit ako may nagugulumihan sa ibig ipahiwatig ni Alejandro na parang may kahulugan na panganib ang sinasabi nito. Nasulitin ko raw umano ang nalalabing araw ko na maging masaya. Dahil sa senaryong iyon ay katahimikan ang namutawi sa pagitan naming tatlo at hindi ko rin lubos maisip kung bakit nagawa pang ilihim sa akin ni Marcelino na kapatid niya pala si Alejandro. Matapos naming kumain ay sinabihan ko ang aking nobyo
na ako nang maghuhugas ng mga pinggan, sapagkat nakakahiya naman na ito pa ang maghuhugas lalo na't babae ako. At ayaw ko rin na ituring akong prinsesa ni Marcelino. Subalit hindi ito pumayag at sinabihan akong bumalik na lang sa aking silid na parang ayaw ako nitong tumungo sa kusina kung saan naroon ang imbakan ng pagkain. Wala akong nagawa kundi sundin ang nais nito at pabor naman iyon sa akin dahil kinilabutan din ako sa sinabi ni Alejandro. Naisip ko tuloy na may kaugnayan ang masamang pangitain ko kanina nung pinugutan ako ng ulo ng isang makisig na lalaki sa malawak na pasilyo. At batid kong naganap iyon sa isang kasalan dahil na rin sa mga kasuotan ng mga taong tumutugis sa akin. At suot ko rin ang itim na trahe di Buddha nang mangyari iyon. Nang makarating ako sa loob ng aking silid ay muli kong inilinga ang aking paningin sa kabinet. Tila may anong bagay o magnito na umuudyok sa akin na buksan ko ang nasabing kabinet. Kaya't mabilis akong pumunta sa pintuan ng silid para ikandado ito at agad na tumungo sa ilalim ng kama para kunin ang susing itinago ko katabi ng damit pangkasal. Nang malaya ko makuha ang susi ay dagli kong sinusihan ang drawer at nagulantang ako nang buksan ko ito sapagkat puro larawan ng mga babae ang naroon. At mayroon din mga kagamitang pambabae tulad ng mga hikaw, singsing, kwintas at makukulay na pulseras. Lahat ng litrato na nakasalangsang sa loob ng drawer ay lahat ginupitan na parang may inalis na tao ayon na rin sa postura ng pagkakahati. Napansin ko rin na lahat ng palamuti na suot ng kababaihan ay kahalintulad ng mga palamuti na nasa loob ng nasabing drawer. Matapos kong suriin ang mga larawan ay naisipan kong buksan ang pintuan ng kabinet. Halos nanginginig pa ang aking mga kamay habang pinapasok ang susi sa siradura. Nang mabuksan ko ito ay bumungad sa akin ang isang maliit na lumang baol. Subalit nakakandado ito at may maliit na yabe na kailangan buksan. Sinubukan kong buksan ito gamit ang susi ng kabinet. Ngunit hindi ito angkop sa maliit na yabe. Kinapako ang bawat sulok ng kabinet hanggang sa mahawakan ko ang isang maliit na susi at nasisigurado ko na ito ang susi na aangkop sa nasabing yabe. Hindi nga ako nabigo sapagkat nabuksan ko nga ang maliit na baol at nagulantang na naman ako sa laman nito. Nais ko sanang sumigaw ng mga oras na yon, subalit pinigilan ko ang aking sarili. Isang putol na daliri ang laman ng lumang baol at may suot pa itong gintong singsing. Sa itsura ng daliri ay halatang naagnas na ito at masasabi ko na daliri ito ng isang babae. Bukod sa putol na daliri ay nasipat ko rin ng aking mga mata ang isang nakatuping larawan na halos may kalumaan na ito. At nang buklatin ko ang larawan na iyon ay halos mamilog ang aking mga mata dahil malinaw kong nasisilayan ang larawan ng isang babae at lalaki na nakasuot ng damit pangkasal. Ang labis na nagpagulantang sa akin ay kung bakit si Marcelino ang nasa lumang litrato habang ang babae naman ay kawangis ko at suot nito ang itim na trahe di Buddha. Tumutugma rin ang suot nitong singsing sa putol na daliri na nakapaloob sa lumang baol. Dahil sa aking nasaksihan ay malinaw na sa akin ang lahat. Ang kaluluwang humihingi sa akin ng tulong ay walang iba kundi ang babae na nasa larawan, nakawangis ko pa. At siya rin ang nagmamay-ari ng itim na damit pangkasal. Subalit palaisipan pa rin sa akin kung bakit nasa larawan si Marcelino. Kung siya nga ba ang nasa litrato, ay ibig sabihin lang nito ay dati niyang kinakasama ang babaeng nasa larawan. Batid kong maraming hiwaga ang bumabalot sa katauhan ng aking nobyo. Dahil sa aking kuryosidad at mga agam-agam na pumapasok sa aking isipan, ay kailangan ko talagang muling makausap ang kaluluwa ng babae na nais humingi ng tulong sa akin. At nahihiwagaan pa rin ako sa bertud na sinasabi nito sa suot niyang itim na trahe di Buddha.